O eto, nagnganganak na naman, kapatid ng presidente ay ng vice-presidente hindi maka-get over doon sa pangboboljak ng isang kongresistang tulad ni Sandrong kabata-bata pa pero kasing gwapo ko. Ayan, yan, hindi maka-get over si Pulong dahil ibinuking ni Sandro yung pagiging absenero ni Pulong Duterte at tila itong si Duterte umaamin na. Panoorin ninyo hanggang sa huli. O eto, Pulong Duterte says Romualdez resignation part of cover-up. Hindi ko alam kung nakakaintindi o walang pang-intindi itong si Pulong Duterte. Kaya nga nag-resign, kaya nga nagbitiw sa posisyon bilang leader ng Kongreso itong si Speaker Romualdez to give way on the investigation that will be conducted ng ahensya o komisyon na itinayo ni BBM. So, Romualdez is submitting himself doon sa probe na yon. So, paano mo sasabihin na cover up ang nangyayari? Mawawalan nga siya ng kapangyarihan to influence the said investigation. 'Di ba? Kasi kung House Speaker pa rin siya, siyempre magagamitan niya 'yan ng mga influence na hindi makipag-coordinate sa nasabing investigative body. Mukhang hindi yata 'yan naiintindihan ni Pulong Duterte na laging absent ang kupal. Dahil diyan, gumante, itong si Pulong Duterte do'n sa mga patutsada ni ni Sandro Marcos kahapon na sinabi niya na parang absenero at naghahanap ng 51 billion. Ito yung sagot ni Pulong, wala daw ghost project sa Davao. Bakit? May narinig ba kayong binanggit ni Sandro kahapon about ghost project? Wala naman, 'di ba? Ang sinabi lang ni Sandro ay baka naghahanap siya ng 51 billion. Hindi naman sinabi ni Sandro Marcos na nagkaroon ng mga ghost project sa Davao. Paano na-insert sa kukuteng maliit ni Pulong Duterte na sinabi ni Sandro na merong ngang ghost project? Ipapakrinig ko sa inyo para malinaw. Yung sinabi ni Sandro Marcos kahapon. Balik natin sa ating reels, okay? Tignan natin dito. Go ahead. Pulong Duterte, cover-up move na naman daw po itong pag-resign ni Speaker, tapos kayo po pumilit kay Doji Lee. Naku ma'am, baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sandali. Pulong Duterte. May narinig ba kayo na binanggit ni Sandro Marcos na 51 billion na ghost project? Wala naman, 'di ba? So saan ngayon nanggagaling itong sagot ni Pulong? Bobo talaga itong bugbugero ng bugaw na ito na palayot ng pukpok, no? Hello. Davao City Representative Paulo Pulong Duterte on Thursday lashback at House Majority Leader in Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, who took a swipe at him after the Department of Public Works and Highways confirmed that his legislative district had received 51.8 51.3 billion in infrastructure projects during the last 3 years of his father's administration. Ang binabanggit ni Sandro dito is 51 billion. Hindi niya sinasabi na doon sa 51 billion na yon ay nagkaroon ng ghost project. Sabi dito ni Ma'am Blanca Maganda, kahit mga supporters nila Duterte ay alam na sinungaling sila. Nakasuporta lang dahil sa pera na kinikita nila sa kila Sara na galing sa Kurahot. Sabi yan ni Ma'am Blanca Maganda. Diba? Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung sagot ni Pulong. Mukhang ang tanong ay mula sa Earth, ang sagot ay galing sa Mars. Mars, kumain ka na ba?
Mars, nakapaghugas ka na ba? Punta na ba ako Mars? Yan ang ginagawa ni Pulong. O eto pa, dahil dyan, Statement of Representative Pulong Duterte on Representative Sandro Marcos. Allegations over Davao City flood control projects. So, if only the gentleman from Ilocos were not blind and deaf to the clamor of our people. Tama, the clamor of people nagkakalunuran, namamatay, at napeperwisyo na dulot ng baha sa inyong syudad. Yan ang katotohanan at talamak yan sa mga balita ngayon. 'Di ba, Ma'am Linda Salazar? Ha? A clamor drowned by the influence of money and power. Sino nga ba ang nakakuha ng pinakamalaking pondo mula sa gobyerno noong panahon ni Rodrigo Duterte from 2020 to 2022? Hindi ba si Pulong? He would know that DPWH Region 11 has already clarified the 49.8 billion worth of projects in Davao City. We are all properly accounted for. I sincerely hope dito pa lang sa computation ni Pulong, sablay na siya sa computation. Ang hinahanap dito is 51.3 o mahigit 51 billion, pero bakit ang inire-report lang o binabanggit ni Pulong ay 49.8? So nasaan na naman yung 1.5 billion? Tama ako, mali? I sincerely hope the same transparency can be shown in his own district. Walang ghost projects dito. Wala daw ghost projects sa Davao. Pero bakit hindi yata apektado yung mga ginawa nilang infrastruktura para labanan at pigilan ang tubig baha? Di ako naghahanap pero ang taong bayan hinahanapan kayo ng resibo. I have refrained from regularly attending session. Ito, inaamin niya na hindi daw siya nag-a-attend ng mga regular na session. Bakit daw? Not out of neglect, but because the stench of graft and corruption has become unbearable with these very halls. So, ibig sabihin, inaamin dito na kaya hindi siya nag-a-attend dahil talamak daw ang korupsyon sa plenaryo diyan sa may kongreso. Pero kung matatandaan, siya ang nakahawak na pinakamalaking pondo sa kasaysayan ng kongreso. Yun lang. Di ba? Sabi dito, it is an environment that suffocates through public service. Pulong? Nagto-true service? Habang natutulog yung kanyang mga kababayan, ay siya ay tumitira ng ibang babae at bumubugbog ng isang bugaw. Kabagis, hello, Aloy Bautista ng Pasig. Sabi dito, perhaps the gentleman's time would be better spent in helping account for the trillions so expertly plundered and cartelized by his uncle, former Speaker Martin Romualdez, and by Congressman Saldico, so that this may be returned to the national treasury where they rightfully belong. At kung tunay kang malinis, gentleman, magpa-hairful legal drug test, kaya muna kayo ng daddy mo, huwag yung tago ha, gaya ng BFF mo sa Davao. Yan ang tirada ni Pulong. Sabi ko nga sa inyo, kung kaya lang patunayan ng tatay mo yung sinabi ni Digong noon na may nakita siyang dokumento na magtuturo kay BBM yung paggamit nyo ng droga, tapos na ang laban. Jocelyn Aoyama ng Japan, shoutout. Nagpa-drug test na noon si BBM. Ang gusto ng mga to, paulit-ulit dahil sinabi nila, tinihiling nila. Teka, Flaco Ryan Quiliesa, good morning, good morning. Teka, ilang beses din sumigaw ang mga mamayang Pilipino nung panahon ni Digong na magpa-drug test si Digong. Buti pa si BBM, nakitaan natin na nagpa-drug test kahit pinsan. Si Digong, kailan nagpa-drug test yung addict sa fentanyl na yan? Bakit kaya hindi hikayatin ni Pulong Duterte ang kanyang kapatid na si Baste na magpa-hair follicle? Dahil sa kayabangan nito na pagpapansin na tila ito ay gumon o kaya ay nasa nasa impluwensya ng pinagbabawal na droga. Sabi nga ni Ellen Adarna, nagamit na daw nila
yung iba't ibang klase, lahat daw ng droga. O ngayon, dapat 'di ba, ang isang Duterte ang dapat magpa-hair follicle test muna. Pero speaking of mga Duterte, totoo ba 'to na ginawa na sina Sasha and Digwid 1967, hello? O eto, totoo ba na ginawa niya 'to? Kasi sa posting na 'to, First District Davao City Representative Paulo Duterte, September 18, 2025. May logo niyan, News 5. Sabi dito, quote, and quote, "Inaamin ko, kurakot ang pamilya namin. Si Tatay Digong trilyon. Ako 51 billion. Si Sara billion confidential fund." May reklamo ka? Ibig bang sabihin ito ay si Pulong mismo ang umaamin na korap siya at ang kanyang pamilya. Ha? Sabi dito ni Jocelyn Oyama, silang pamilya magpa-drug test sa mga Duterte parang laging durug. O ayan, eto may pinakita nagkalat ngayon yan sa social media. Pero ngayon, ang daming nasisiraan ng mga tanga. Bakit kanyo? Naalala nyo ba yung naalala nyo ba yung panawagan nilang rally for 2021 ay for September 21? That is in connection with the Dutertes. Kasabay niyan yung rally na gagawin nila dito sa The Hague. 'Di ba? Igagawin nila nga pagmumukhain nilang international. Pero yung mga vlogger, lalong-lalo na yung mga wanted na vlogger na nagtatago, nagtatapang-tapangan, nakala mo'y katatapang, pero kapag kinasuhan, tatakbo sa ibang bansa para magtago, ay binabaliktad nila. 'Di ba JR, merong budget ang DepEd na 12 billion plus noong si Sara ang secretary, iba pa yung CF niya. Yes po. 'Di ba? Binabaliktad ngayon ng mga DDS vloggers yung mangyayari na rally sa 21. Pinapalabas nila na yan daw 21 yang September 21 rally daw yan ay binuo o pinupunduhan ni Martin Romualdez. Pakinggan ninyo itong pahayag ni Banat Bay at isang vlogger na tanga. Na lahat. Ang galamay niya, sila Erwin Tulfo, Toyo, Rendon, Nico David, Maadago, at iba pang mga tao. Nasa flip-top yung iba. Yan. Binanggit niya na mismo. Ito ang tao ni Romualdez, si Boss Toyo. Kasi nga may experience siya. Ito, ituloy natin. I don't think so. Kaninong tao si Toyo? Amy Marcos. Solid North yan. Solid North and Amy Marcos is one. Kaninong tao si Makagago? Amy Marcos. Tapos, ipapasa nila ngayon kay Martin Romualdez. Tignan nyo kung gaano kagago itong mga to Yan nyo Yung iba mga kilalang tao. Ayan, sinasabi ko na ngayon to kahit ikapahamak ko pa to kasi wala na rin Ipapahamak na rin ako ng isang to dahil bayaran na rin siya. Bayaran na rin siya. Ibig sabihin, yung mga una niya binanggit mga bayaran. At sino yon? Di ba binanggit niya sa una si Romualdez? So, kung i-connect mo yung statement nitong boss tama na to, si Romualdez nagbabayad sa mga personalidad. Hindi po ako nagsabi niya kung si Boss Toyo ay bayaran ni Romualdez, di umano alin. yung tama na yan alalay-alalay dati ni J. Guevara yan. Bubuk ka pala Konektado yan kay J. Guevara, ibig sabihin, konektado rin sa inyo yan, yung boss tama na yan. Sabi nito ni Lakas Tama, anong ginagawa niya doon sa September 21? Narally sa Luneta. Ibig sabihin ba yung September 21, may Trojan horse doon? O isang September 21, sinusubukan lamang pababain ng eskilasyon? Bakit si Boss Toyo ay nagpo-promote nung September 21 na itong si Boss Toyo ay allegedly binuking nito ni Lakas Tama na bayaran ni Romualdez? Ayan lang. Baka gawa-gawa nyo din lang. Iisa lang naman ang likaw ng bitukan ninyo. Kaya sinasabi ko sa inyo, delikado yan. Yung pagsama-sama ninyo sa rallying yan. Walang pupuntahan. Ipahinga mo na lang, kabayan. Dahil baka maluko ka, mapagod ka, magutom ka pa sa daan. At kung mamalasin ka, baka matigok ka dahil sa maling paniniwala mo. Yun lang yun. Pero teka,
aside kay Martin Romualdez na binabakbakan, hindi rin ako makapaniwala dahil yung mga vlogger na mga DDS ay binabanatan pailalim itong si Tito Soto. Pakinggan nyo 'to, ha? Na yung babaeng napakasinungaling at bumubuka-buka ka ang bibig. Sabi ko ang bibig. Okay? Itulog nyo na lang 'yan sa September 21. Bakit sila magrarally? Yan ay araw ng selebrasyon ng pagdedeklara ng martial law noong panahon ni Apo Lakay. Gusto nilang kondinahin yon at ipakita na marami pa ring may ayaw sa martial law kahit na marami namang nakinabang. Manood na lang kayo ng LS ko 21, pwede yan. Okay. O kaya manood na lang kayo ng manood na lang kayo ng collaboration kay Trunks yun. Tito Soto, ano bang galing mo? Di ba may tinotorjak ka sa Las Vegas, Nevada? Ano? Oh, May tinotorjak daw si Tito Soto sa Las Vegas. Putang ina, sagwa talaga ng bunganga nitong babaeng 'to, no? Walang ibinuka, walang sinambit itong si Maharlika, si Eden Claire Contreras kung hindi kamanyakan at kalibugan. Frustrated porn star 'to. Donna? Oh, di ba pinupuntahan mo siya sa Vegas? Tuwing pumupunta ka ng Amerika, Tito Soto? Bakit mo siya binibisita? Inaalayan mo ba siya ng bundle-bundle na pera? O alam ba ni Helen Gamboa yan? Oh, no. Maliban kay Pepsi, meron pa yan, sa Vegas. Pupunta siya dyan eh. Anong ginagawa mo sa Las Vegas? Okay, ba't meron kang dinadalaw na certain Ilona? Oh, anong kahayupan yan, Tito Soto? Kung makaarte kayo, mga hayop kayo. Galing talagang gumawa ng kwento ng babaeng ito eh. Lagi niyong tatandaan. Lagi niyong tatandaan to. Huwag kayong mawawala sa wisyo. Polboronic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PIDEA. O, tanginan nyo, PIDEA leaks. Oh. Wala na akong i-explain dyan, ha. Alam nyo kung they are capable of making lies, they are capable of creating propagandas. Kaya nga, mag-ingat na kayo sa mga klaseng taong ganito. Mga puking Nagigil ang puta. Yan, speaking of dun sa mga nangyayari kaninang, may nawawala akong material. Ayan. Speaking of kanina,